soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Kabayan Pisces. This reading is for you. Tingnan natin, 72 hours, timeless reading, June 2026. I miss you all. Talaga, grabe. Pasensya na ha, dahil sobrang naging busy si ate. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso yung mga comments, sa mga nag-like, sa mga hindi nag-skip ng ads, sa mga nag-hype, sa mga nagpa-personal reading, sa inyong lahat. As in, God bless you all. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makakuha natin, all the details is in description below or mag-connect na kayo sa aking FB Messenger. Ilalagay ko sa screen para hindi rin kayo ma-scam, no? Kasi may nanggagaya sa akin. Tingnan natin. General reading tayo, Pisces. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. May vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan yung inyong isipan. Kuha tayo ng angels number mo. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun. Kasi syempre, gusto ni universe na mapabuti ang inyong path, di ba? Kaya kayo bibigyan ng warning, pero hindi yung negative, ano? Wow. Hindi yung negative kasi ibibigay niya talaga sa inyo yung mga dapat nyong malaman. Kaya kayo bibigyan ng warning, di ba? Pero kung isipin nyo na negative, it's your choice. Kasi buhay nyo naman yan, di ba? Meron kang 5, 6, 28, 29. Dalawa 29 mo, oh. Libra, Gemini, and Taurus. Connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay, Pisces. Magkakaroon ka na, ano ba yan? May mga sitwasyon na nahahatak ka ng nakaraan, ano? Kung ano, siguro may mga naiisip ka, o kaya may mga, kung ano man sitwasyon yan na nahahatak ka ng nakaraan. At dito na yung point na magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa dalawang babae or sa isang mas bata sa'yo, lalaki. Yan na sa iba sa inyo ha. And then, tarot reader ka ba? Iba sa inyo, baby or a tarot reader sa iba? Okay, there's a growth, ano? Nandito yung point na may mga bagay ka na iniisip na you want to grow. O may mga bagay ka na iniisip na ikinasisiya mo or ikasisiya, parang something. O pwede rin kasi may mga nakakausap ka o may mga nangyayari sa buhay mo na nag-growth, na nasisiyahan ka. Pero hindi pa rin kasi maaalis yung yung mga doubt, worry, yung mga pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan o mga bagay na nalilito ka, no? Yung mga bagay na malilito ka daw kasi may mga bagay na gano'n na mangyayari sa iyo, sa iba, sa inyo. Kumbaga, sa iba sa inyo is pwede rin kasi yung reflection from the past. Sa iba ganon, magkakaroon ka ng mga reflection from the past, na sana ganito, sana ganon, sana ganyan. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay ka na iisipin, na medyo malilito ka. Kung ano yung sinabi ko kanina, ulitin ko na naman. Diba? I-connect nyo na lang, ha? And may mga papuri ako nakikita sa iyo, ikaw ang pupuri, magpapasalamat, or makaka-receive ka nito. Andito na yung point, mga kasiyahan ako nakikita sa iyo. May mga spiritual growth happen into your life. Sa iba naman sa inyo, may mga bagay ka daw na dinidesire, parang may dinidesire ka pa. Siguro merong hindi pa, siguro may mga unfinished business o kaya may mga bagay ka pa na inaasam mo noon, na inaasam mo pa rin ngayon, pwedeng nato sa point na yun, sa iba sa inyo. May mga bagay doon na paninindigan o mga bagay na kailangan ng aksyonan ang sinasabi dito. Siguro yung mga unfinished business o mga hindi nagawa, ngayon na-actionan mo na, o kaya yung mga nangyari in the past na iniisip mo ngayon, mas magiging aware ka na, mas magiging mag-a-action ka na. May mga maninindigan ka na, pwedeng nahadon sa point na yun na kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Mag-ingat na lang kayo sa sa mga kandila, ingat na lang kayo sa mga kandila, o baka nagkakandila kayo sa mga apoy-apoy, o kaya sa communication, ganyan. Ingat na lang kayo. Dito, merong daw pagbabalik ng vitality, pagpabalik ng sigla o lakas, no? Sa iba sa inyo. Yun na nakita ko. Okay na kailangan, maybe.
sa iba. Meron din ako nakikita na may taong sa nakaraan, tao sa nakaraan, ano ba yun? Parang basta kilala mo na siya magkakaroon kayo ng communication muli nitong tao na to. Tapos iba naman sa inyo, may karma from the past. Kumbaga, siguro meron kang ginawa and then you will receive it. Depende kasi sa ginawa mo no? Yun. Pwedeng good karma, kung maganda ginawa mo, syempre good karma. Kung medyo hindi maganda, syempre medyo may konting, 'di ba? Alam mo na 'yon. 'Yon ang nakikita ko dito sa iyo. Baka nakita ka ng mga repeating numbers o connected sa yung mga numbers na ito. Sa iba naman sa inyo is, pag nakita ka ng ganyan, ibig sabihin, yung angels mo or yung guide mo is try to connect sa'yo kasi may gusto siyang mensahe na gusto niya ibigay sa'yo. Anim tuloy. Apat na 6, 1, 4, 1, 4, sa 5, completion, o sa 5, completion, 5, 10, 15, changes yan, no? And meron kang 0, 3, 0, 3. Okay, there's a success, there's a knowledge, siguro may mga pag-iisipan ka na i-move forward mo, o may mga pag-action o preparation, o may mga progressing ka na gagawin, o sa iba sa inyo siguro, andun yung point na may mga forwarding situation, mga plano, ganun sa iba. Pagbabago ang magaganap sa iyo, may hihingi ng suporta o may pagsuporta na magaganap o mangyayari. Andito rin yung point na kasi there's a changes happening. Ibig sabihin, may magtatapos na situation sa buhay. Pwedeng problema, pwedeng pagkakautang, kung ano may pagtatapos na yan, yun na nakikita ko sa iyo dito, or pwede rin kasi ito is enlightenment, kasi you have the 555, tapos ito rin 55, pero 10, equivalent of 10, 10, completion. Yeah, may mga sitwasyon daw na magla-light up sa'yo. Siguro it's more on enlightenment, spiritual development, or awakening sa iba, yun. Andito rin yung magkakaroon daw ng mga mood swing. Siguro when it comes to mood swing, minsan okay, minsan hindi. Sala sa init, sala sa lamig. Parang trabaho lang, panggabi, pang umaga, patanghali. Diba? Parang mga ganun sitwasyon. No? Yan, siguro magkakaroon ng mga family connection, o kaya magkakaroon ng mga union. May tao daw na irespetuhin mo o respetuhin ka niya. Ang sinasabi dito. The 1 is the beginning kasi yan. And the 4 kasi is this is you. No? And the 5 is a change. Starting and you beginning to change something into your life. Focus to the future and to complete the situation. Parang nahandun yung point na to, no? Yan. Kakaroon ng also this light up is a new horizon happen into your life. Yun. And dito yung point din na rebuilding or restructuring ng bagay o sitwasyon mo sa buhay mo. We have the 666, great blessing, no? Self-love, boundaries, needs, good vibes, wisdom, yung karunungan mo understanding and letting go. Okay, nurture yourself, your needs, desires, and boundaries. Mag-put boundaries kayo, let go of things that are weighing you down. Ano ba yun? I-let go mo na yon, i-cut mo na iyon, alisin mo na yon, i-freedom mo yung sarili mo doon. Kaya nga sabi ko kanina, di ba, forward to your plan. Try to progress, take it action, prepare, di ba, freedom. Isipin mo, relationship ba yan? Magastos ka ba? O malungkot ka ba? O mga palaisip ka ba? O ano man yan, isipin mo Make space for something meaningful and expand your spirit to all areas of your life. That big love opportunity or job needs to squeeze in somewhere. Isipin mo kung ano yun. Ano ba yun? Hindi ko alam sa'yo. Energy mo.
Energy. Okay, when it comes sa iyong energy, ang nakikita ko sa iyo dito, marami ka daw, parang ang daming gumugulo sa isipan mo, ang dami mong naiisip na gustong gawin, o may mga naiisip ka na idea na gusto mong mag-success, or gusto mong aksyonan, marinahan doon sa point na yun, ano, o may mga bagay ka na gumugulo, pwede rin na may mga bagay o sitwasyon ka na gumugulo sa isipan mo, pwede na doon sa point na. Sa iba naman sa inyo, siguro marami ka lang din talagang iniisip, di ba? O kaya naman is, merong kang mga bagay o sitwasyon na nakakausap mo or makakausap mo na either ikaw ito no, na para magpipigil ka sa emotions mo, pwedeng na sa point na yun. Alam mo yung kahit na minsan na parang gusto mo siyang prangkahin, gusto mo siyang awayin, gusto mo siyang ganitohin, ganyan, para magpipigil ka maybe. O kaya naman, sa iba naman sa inyo is siya ito sa'yo, pwede na sa point na yun. Or sa iba naman sa inyo is pwede may nakakausap ka na tao na hindi siya ganon, na hindi siya ganoon, na hindi kayo ganon nagkakaintindihan. Iniisip ko saan patungo yung iniisip ko. Naguguluhan din ako sa sarili ko. Yun, halimbawa, medyo, sana hindi ikaw ito, no? Kasi, yung parang ano, yung pasikot-sikot, yun. Ganun. May ganong sitwasyon. Magkakaroon ng mga pasikot-sikot na sitwasyon. Yun. May mga, yun na nakita ko, yung energy niya, yung iba sa inyo, ano, na din, yun nga, tulad na sinabi ko kanina. Siguro meron kang mga naiisip, ganyan, na ikasisiya mo, may nakakausap ka na ikasisiya mo, ganyan. Yun na nakita ko sa iba. O kaya may mga idea ka na gusto mo i-pursue. Baka may mga project na parating na pag-iisipan mo, kung alin doon ang gusto mo. O kaya mga idea na alin gusto mong umpisahan, gawin. Mga ganyan. Parating. Ang cute ng anak ko. Anak, ang cute mo. Bango ng anak ko Dito sa mami. Yan ako kasi naghihintay siya. Nakatango siya doon sa gilid ko. Parang, mami, hindi pa ba tapos yan? Parang yan sa point na yun. Madayo. Okay, parating sa'yo. Uy, ba't ang daming tao? Ang daming tao. Ano nangyari? Ang daming tao. Parating sa ang daming tao, yarn. Ha? Sandali lang. Galileo. Ang daming tao. Parating sa iyo. Isa, dalawa, tatlo. May tatlong babae. May isang bata or mas bata sa'yo. May isang lalaki na maaring hindi naman kayo gaano nagkakalayo ng edad na no. Pwedeng nandun sa point na yon. At may isang matanda. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo. Pero ang daming tao. Yan, ang meron. Yan. Iba sa inyo, maybe nahado yung point na nagkakaroon ka na pag-iisip when it comes to a travel. Malayo man yan o malapit, no? Pwede na doon sa point na yon. O may mga pag-uusapan kayo related to a travel. Or, may tao na gustong kumonek sa iyo, pero nagdadalawang isip siya. Pwede na doon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo, is parating sa iyo, merong tao, mag-ingat ka raw sa isang mas bata sa'yo. Wait. Mag-ingat ka raw sa isang babae at sa isang lalaki. Hindi naman siya bata. Siguro magme-mail to. Either sa iba dito, baka mas bata to sa'yo. O kaya naman is, makaka-receive ka sa kanya ng news, communication, text message. Pero mag-ingat ka raw, kung ilang taon man siya sa kanila. You need to be aware, sabi dito. And then also, parating sa iyo is may
may advice and opinion. Pwedeng makaka-receive ka ng advice and opinion sa isang babae o sa dalawang babae. Yun ang nakikita ko ha. And then also, meron akong nakikita na taong magsisinungaling, they lying, dishonest, manipulative, may pangloloko, pangliling lang, pangloloko, pandaraya, tapos, may nagmamatsyag din, maybe ikaw ito or someone, or nahandoon yung point na medyo sneaky yung situation sneaky yung tao na to, sa nakikita ko dito. Yun. Ay, nagpupuyan ako. Sa iba naman, parating, meron ka daw dalawang sitwasyon na kailangan mong tapusin. Hindi ko alam po ano Magkakaiba kayo May unfinished business, dalawa. Yun ang sabi. Meron ka bang nilak? May tao ba nag-block sa'yo? May nag-i-ignore ba sa'yo? O may ini-ignore ka? May nakita kasi akong ganito dito Mag-ingat ka rin, May mga time daw na hindi ko alam kung sensitive ba yung tiyan mo, may sakit ka ba sa tiyan, o may babae dito na parang may sakit sa tiyan. Lalaki and babae rin kasi nakikita ko Well, kung sino man ito at kung ano man ito, mag-ingat kayo kasi parang hindi ko alam kung kakabagan ka ba, sisigmurain ka ba, LBM, menstruation, o may sakit ka ba sa tiyan, bandang tiyan, o kung sino man ito, Yun ang nakikita ko dito. Ingat na lang din kayo sa mga iniinom o kinakain nyo o kung kailangan nyo magpa-check up. Yung iba dito, may dito, mataba. Maka malaki yung tiyan. May nakita kong mataba. Baka kailangan nyo na mag-exercise. Hindi ko alam kung sino yung mataba pero may nakita kong mataba. Lalaki ka man o babae. Ate, pati ba naman yung mataba? Nakita ko yung nangyari. Anong gagawin ko? Baka mina-aware kayo. Alam mo, may gusto mag-apology May gusto mag-apology sa'yo o may hinihintay ka na gusto mo mag-apology or kausapin ka. Pwede na sa point na yun, Dapat iwasan. Vice versa, ha? Iwasan ni Pisces. Ay, yun na nga dapat iwasan. Lumabas na. Hinday ka. Parang kasasabi ko lang kanina Okay, dapat mong iwasan. Tulad ng sinabi ko kanina dito, syempre, kung medyo nagiging chubby-chubby na kayo, namalaki na yung mga tiyan nyo, nang boom na kayo, ingat na lang din kayo, sa iba sa inyo. And then, syempre, iwasan mo na hindi mo alagaan yung sarili mo, pabayaan mo yung sarili mo, tamarin ka, iwasan mo yung mga taong makasarili, mga selfish, ma-stagnan ka. And then also, yung mga taong bitter o being a bitter, iwasan mo. Siyempre, yung hindi ka magkaroon ng paghihigpit sa sarili mo. Maraming ibig sabihin na paghihigpit sa lahat. Inom, kinakain, physically, emotionally, spiritually, sa lahat. Kailangan mo daw ng paghihigpit. And huwag ka mag-focus sa mga loneliness and feeling lost. Alam ko naman na hindi ka naman ganun kasi maganda naman yung energy na nakikita ko sa iyo dito. Pero may mga time down kasi na medyo magsistruggle ka, na may mga parating, Kaya you need to be aware din sa mga sitwasyon. Ang sabi rin dito is, iwasan mo mapanghinaan ka ng loob, iwasan mo yung pag hindi maghigpit, yung mga pagtatalo, away, hindi pagkakasundo, yung ma-feeling burden ka, yung magkaroon ka ng pagpapabaya sa mga bagay-bagay, sa mga sitwasyon, mga ganyan. Ingatan mo na lang, yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Siyempre, yung labis-labis din, ano? Maraming ibig sabihin ng labis. Tatandaan nyo palagi yan, ha? Yan, yung labis-labis o yung akuin yung hindi mo naman responsibilidad. Ganyan. Iwasan mo yung mga taong hindi pwedeng asahan, hindi pwedeng yung mga taong hindi pwedeng pagkatiwalaan o kung ikaw ito, ganyan. Iwasan mo na rin. Magkaroon ng mga pagpapaliban. Iwasan mo. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Uy, ano ba yun? Ano ba yan? Wala? Saan na yun? Okay. Bakit pinag-a-aware ka nito? Ingat ka raw. Okay, kung single ka, pwedeng may nakakausap ka na, o may bigla kang makakausap na tao, bago. Isa, dalawa, o pwedeng may nakakausap ka na rin, ano, sa iba sa inyo. Ang daming tao. Actually, maraming tao eh. Attractive yarn. O yan, attractive ka. May tao nga dito may secret na pagtingin sa iyo eh, no? Or maybe this is you. Ate, okay ba? Dito sa sitwasyon mo kasi is, isa dito kilala mo to. Either dalawa ang kilala mo or isa yung kilala mo. Basta may nakakausap, maraming tao kasi ako nakikita. Isa, dalawa, tatlo, ganyan. O pwedeng sa iba, apat. Kasi may secret admirer ka rin eh, sa nakita ko dito eh. Sabi dito, kailangan mo doon na siya sa atin itong tao o mga tao na to. Kumbaga, wag pa bigla-bigla. Kasi pwedeng isa sa kanila, same pattern ng nakaraan mo. Well, choice mo naman yan. Buhay mo naman yan. Ingat ka na lang, no? Yan. Kung kayo naman sa kahiwalay itong tao na to, oo, nagkaroon ng paghihiwalay. Kasi they playing. No, nandun yung point na yun. Kasi naging masikreto rin kasi yung isa sa inyo. Pero ang nakikita ko dito, gusto niya pa rin ng reconciliation sa'yo, Pisces. Itong tao na to. Andun pa rin yung pag-iisip na gusto niya makapag-usap o gusto niya ng reconciliation. Andun yung pag-iisip na naiisip niya pa rin yung connection na ito. Nagkakaroon siya ng reminiscing from the past situation o sa connection na ito, no? Baka this week magkaroon kayo ng pag-uusap, 'di ba? O baka this month magkaroon kayo ng pag-uusap, pero gusto niya ng union. Kumbaga, gusto niya makipag-usap. Kumbaga, nahando sa point na yun, no? They still spying you sa nakikita ko sa dito or ikaw ito. Kung kayo naman is may third party relationship, no? Kung kayo is may third party relationship, may anak ka ba? Isa, dalawa? Well, kung ilan man yung anak mo, kung wala man, it's okay lang din. Dalawa, tatlo, something. Kung kayo is may third party relationship, is, alam mo naman daw, no? Yun ang nakikita ko sa, baka naman din ikaw kasi gumagawa ka rin ng lihim, di ba? Pero sana wag naman, no? Parang tumambog ka sa kumunoy na ginagawa ni universe para dun sa nang loko sa'yo, di ba? Kung gagawa ka rin, kumbaga gumawa yung isa ng masama, tapos ginawa niya kasi kaya kailangan ko rin gawin. Alam mo yung kumunoy na ginagawa ni universe dun sa naggawa sa ng masama, tapos gagawa ka, edi dalawa kayong tatambog dun, dalawa kayong tatalon dun sa kumunoy na yun, di ba? Ingat ka na lang, ha? Okay, kung kayo is may third party relationship, pwedeng iba sa inyo is nagsisiyasat pa talaga kayo, di ba? Makikita niyo man to sa text message kasi may kausap siya. No? Yun na nakikita ko. Pwede rin kasi na noon pa man na ganito na talaga siya, Pisces. Kasi nauulit lang yung nangyayari. Kung ginawa niya na to noon, ginagawa niya rin to. Pauulit-ulit lang niyang gagawin to.
Kasi malihim din kasi ang isa sa inyo. Yun na nakita. Well, choice mo naman yan. Kung kayo naman is walang third-party relationship, sa mga walang third-party relationship, medyo, siguro minsan, may mga time lang talaga na nagiging close-minded yung isa sa inyo, no? Pwedeng nandun sa point ngayon. Pero kahit naman papaano, kung nagkakaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon naman din ng pagsasaayos kahit papaano. Ang nakikita ko naman din, nahandun yung point na pwedeng ma-share siya sa'yo na problema, ikaw sa kanya or siya ito sa'yo. Yan, may sharing problem kasi ako nakikita. Handun yung happiness, handun yung harmony, yung balance na connection na ito. Yun nga lang, medyo worried yung isa. Hindi ko alam kung bakit medyo worried yung isa. Kahit may mga bagay na ikinaka-worried o ikinakakaba, pinipilit pa rin naman niya na kontrolin yung emotions na iyon. May mga bagay lang siguro na hindi niya lang masabi o hindi mo lang masabi sa kanya, yun ang nakikita ko dito, no? Kasi meron din ako nakikita na paglihim na sitwasyon. Baka hindi rin naman kasi hindi rin naman na importante na kaya hindi rin niya siguro sinasabi. Yun na nakikita ko dito sa iyo. May mga time lang siguro na magiging impatient lang din talaga yung isa, medyo maiksi lang din yung pasensya ng isa, pero still, nandun yung gagawin naman niya yung lahat o ikaw ito sa kanya, no? Pagdating sa connection na ito. May mga ikakagulat, ikakasyak o ikabibigla ka pagdating sa connection na ito. May darating. Diba? Pinakaba ko pa. Hanggang huli-huli na lang, ate, pinakaba mo pa kami. Ganun talaga ang life. Tingnan natin. Money mo. Ay. Okay, money and trabaho to Sa money and trabaho mo, ang nakikita ko sa money mo, sana magkaroon ng pagsasaayos pagdating sa pera. Siguro yung iba sa inyo parang mas magiging kayo palabili this time, or kung mapalabili na kayo baka may mga bibilin pa kayo this time. Ganyan. May mga pagbili ako nakikita sa iyo. Mag-ingat ka na pagdating sa ganun kasi may paglabas din kasi ako na pera nakikita. Pwede kasi dumating yung point na ma-frustrate ka. May mga time na pwede ma-frustrate ka. Balansehin mo na lang, no? Yun ang nakikita ko sa iyo. Balansehin mo na lang yung sitwasyon. Kailangan mo lang din talaga na magandang pagsasaayos pagdating sa pera mo. Yun ang nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon daw ng pagbabago pagdating sa pera. Magkakaroon ng pagbabago. 5-5. 5-5-5-5-15 na. Ibig sabihin, may taong hihingi sa'yo ng tulong o may tao kang tutulungan. Sa iba naman sa inyo is may mga pagdadaanan daw kayo na related ang pera. Baka magkaroon ka ng problema related to money or trabaho. Yun ang nakita ko sa iba. Yun. Sa iba sa inyo, there's a new beginning in life. Kasi kahit saan kayo, alam mo, kahit saan kayo dalhin, Pisces, kaya nyo yung sarili nyo. Kahit saang larangan kayo. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Kayang-kaya mo. May kaaway ka, Pisces? May tao kasi dito na gusto kanya nang mawala. Or maybe this is you, ha? Wag naman sana. Medyo masama yung situation. Alam mo, may nakita kong hospital. Ano yung hospital? Hindi ko alam. Pero hindi ko alam kung ano yung hospital. Ano ka ba? Nagtatrabaho ka pa doon? May magpapadoktor ba? Papa-check up? Maintenance? May mapaparalyze ba? May mako-confine ba? Basta may nakikita akong hospital. Yun. Arigato namaste, God bless.